po sa ating mga viewers at sa ating mga regular supporters dito sa Wari Wari OFW Talk Show. Kamusta po ang lahat? Ayan, October 2 pa rin dito sa amin, kaya lang gabi na, it's 9 o'clock in the evening here. At maulan, wala kang tigil simula kanina umaga. Mag-i-invite muna ako guys sa Sunday ng 2 p.m. Philippine time. Meron po tayong special guest from United Arab Emirates country at sana mapanood ninyo ang kwentong OFW ni Mr. Christian Bautista. O diba? Parang artista lang yung pangalan. So panoorin po natin itong aking guests, Mr. Christian Bautista, a chef from United Arab Emirates country. So abangan natin yan. So now guys, meron ulit tayo dito ipa-flash na video at bibigyan po natin ng reaction. Ayan, ang mapapanood po natin dito ay si Carlos pa rin. Dahil yun naman talagang ating pinag-uusapan 2 weeks ago pa. So this is it. Let's watch this. We'll make a return to Japan soon. Something light. How do you plan to spend your stay there? Yes po. It was random. Pero pag pumunta po sa university po, just to say thank you po sa support po na binigay nila. And of course, scholarship po na nakuha ko before. And nag-alaga sila sa akin. So, gusto ko makita si president po ng university po and to say thank you po. And of course, mapakita ko yung medal ko. And syempre, gusto ko ng ramen po. Namiss ko po yung ramen. Kumain ko ang ramen. Medyo malungkot siya dyan, no? There's something hidden in his heart. Parang kulang yung saya, kulang yung sigla sa mga answer niya dyan. Actually, that was mahaba na na interview. Panoorin ninyo na sa Rappler yan. Yes, sa Rappler. Kita mo yung realidad ng happy people o happy person sa merong hidden sadness of his heart. Kasi hindi siya todo bigay sa kanyang mga sagot. At nakikita nyo parang malumanay, medyo mahinahon. Kasi ganun talaga pag merong empty, may emptiness in our heart, we really feel very sad. We really feel yung we cannot hide the real feeling kapag merong missing puzzle sa ating mga puso. And on that interview ng Rappler ay napansin natin kung panonoorin niyo ang buong episode na yan, dahil hindi ko pwedeng ipalabas dito ng buo dahil syempre ika-copyright po tayo ng may-ari ng video. Pero makikita mo yung kanyang pag-project, hindi siya ganon ka-exciting from the very beginning to end. Kasi napanood ko ng buo eh. Hindi siya ganon ka-enthusiast magsagot. And kailangan talaga niya ng healing sa puso. Kasi, di ba nakakasad na 3 years, 2022, hindi niya na-meet ang kanyang parents. Kasi si Chloe lang ang focus niya dahil si Chloe lang ang nakakasama niya sa Japan. Then, nagtuloy-tuloy from 2022 to present, 2024, he was sent to Paris to compete the Olympics 2024 and he got the medal, he got the title. And still yung moment na kaabang-abang, 'di ba? Kaabang-abang ng sambay ng Pilipino and most especially ng kanyang magulang and kapitbahay, 'di ba? Kasi yung mga neighbors ay nagprepare pa talaga ng mga tarpaulin na gawa nila mismo, hindi pinagawa sa mga paggawaan ng tarpaulin kundi sarili nilang inisyatibo yung pagpapagawa ng tarpaulin kasi they were expecting, I'm talking about the kapitbahay ha, they were expecting na
yung kanilang hero ay dadalaw doon sa Malate kasi taga Malate si Carlos with the parents. Kaya lang there's no even shadow of Carlos appear during that moment or during that big celebration supposed to be yung after the heroes, after the welcome parade. So kaya makikita mo dito yung emptiness kasi lalo pa ngayon na famous siya, nagkaroon ng iba't ibang awards, prizes, investments, ang dami niyang natanggap. Pero again, i-flash ko ulit. Will make a return to Japan soon. Something light, how do you plan to spend your stay there? Yes po, it was random. Ko natatapusin na kasi ang gusto ko lang ipakita the way yung enthusiasm niya. Hindi natin nakikita kahit saan kang tumingin ng mga interview sa ABS-CBN, sa Rappler, sa GMA, sa 1PH News, nandun din kasi siya. Hindi ganun ka-exciting kasi meron talaga yan. Imposibleng wala kang hidden sadness in your heart. Sa ganito ba naman na magulang mo mismo ang hindi mo niyayakap for almost almost 3 years. So kasi 2021, 2022 he moved to Japan. Nagtuloy-tuloy siya doon, and then Chloe is only the person who is with him, aside from the yung mga kapwa niya gymnast na nagto-training doon, pero the closest person to his heart is only Chloe without any magulang. So para bang empty talaga yung missing puzzle. There is a missing puzzle in his heart. At kailangan niya ito gawin dahil according dun sa interview, nalalapit ka na ulit bumalik sa Japan. So, ano yung mga plano? 'Di ba? So, medyo sad, the sad reality na mangyayari dito kasi babalik muli siya sa Japan for training in preparation for LA Olympics 2028. And marami yan siya iniisip for sure, lalo pat yung security niya. So, magsisinungaling siya kung hindi niya naiisip yung kanyang seguridad, yung kanyang kaligtasan pang physical, kasi meron siyang mga awareness sa kanyang puso na siya lang din ang nakakaalam niyan, pero kitang-kita naman ng mga tao kung gaano ka yung emptiness na yan, kasi pag hindi mo binati ang iyong mga magulang, again, you are going back to Japan for training, tapos natiis mo na naman yung magulang mong, nilaktawan mo na naman. Samantala, ang lapit-lapit na, nandyan lang siya sa Taguig, ang mga magulang niya nasa Malate lang. Pero hindi niya nagawa. And the sad reality with this is when he moved back to Japan for training para sa LA Olympics 2028, na merong mangyari. I mean, hindi ko sila pinagdarasal na maiadya sila sa kasamaan, pero we get the same 24 hours a day. And that 24 hours a day that we shared, it's up to us how are we going to use this. Kasi meron tayong free will na mamimili tayo ngayon kung paano natin gagamitin yung 24 oras sa ating mga buhay. Ngayon, kung hindi mo ito gagamitin sa tamang pamamaraan o hindi mo siya pahahalagaan yung bawat minuto ng ating mga buhay in 24 hours at meron mangyari sa atin at sa mga mahal natin sa buhay na hindi natin napagsisihan, napaghandaan, that's a big regret at the end, no? Yun yung magiging sisi mo sa sarili mo na masasabi mong hindi ko matatanggap kasi bakit ako naging matigas? Why I am so hard? So yun yung mga regrets na hindi maibabalik, na ito dapat yung opportunity ngayon ni Carlos to be together with
his parents before he moved back to Japan, ito dapat yung kanyang yung gawin muna bago man lang siya tumulak muli papuntang Japan. Kasi kailangan niya dito gawan ng aksyon. I mean, kailangan niya talaga i-apply yung aksyon doon sa kanyang mga sinabing napatawad ko na kayo, nagdasal na ako, nanghingi na ako ng sorry, ganyan, sa Panginoon, at mag-move on na ako. Yung parang kailangan niya to gawan ng aksyon kasi action is the foundation of healing. Kapag hindi mo ito ginawa na action na ito na nagpatawad ka then without any action, it means that there's no foundation. Wala siyang pundasyon yung forgiveness na yan na sinasabi mo. And without action, you will not be healed. Hindi maghihilom yung sugat dahil wala kang ginawa nagpatawad ka pero wala kang ginawa. So that guilt feeling will still be there for sure. And para kang yung kapag walang action yung healing na sinasabi mo o hinihingi mo, it is like a book in the library that you never read. Parang ganun yun. So, hindi mo man lang nabuklat, ganon. So now, ang iisipin natin dito, saan ba tayo, ano ba yung dapat natin iniisip? O ano ba yung ating mga planning? Ano to, is it our life embarking to a destination o to a journey? Iba kasi yung destination sa journey na gusto mo talagang tahakin. Magkaiba yon. Kasi pag sinabi mong destination is when you reach there, for example sa Japan, yun yung destination mo to for your travel and you are embarked to Japan. But yung journey kung bakit ka nandun sa Japan is what? Is it you are working because basically for 2028 LA competition, LA Olympics? And what is for? Para saan? Ano yung journey na yon? Ano ba yung gusto mong mangyari doon sa journey mo na mag-compete ka muli sa 2028 Olympics? Is it because gusto mo sumaya ang buhay mo o mas madami pang medals ang maiuwi mo at mga prizes and investment? What about yourself? What about your inner peace? What about your mental health? What about your well-being? Do you think you are really secure with that component or with that factor? Hindi So kaya dapat alam ni Carlos ito i-differentiate yung destination at saka yung journey talaga, yung kanyang mga goals. Parang ano yan kahit gaano mo pinaghirapan yung bundok na inaakyat mo hanggang sa tuktok, kung napipilitan ka dahil meron lang nagyaya sa'yo, parang gano'n yun namumundok kayo, meron sayong nagyaya na mamundok kayo at yung pinaka-peak ng bundok ay naakyat nyo na, pero hindi ka pa rin masaya because napilitan ka. It's the same with this. Yung mga balakid sa puso mo kasi hindi ka nag-appear doon sa mga magulang mo. Kahit kasi gaano katigas yung puso natin, lumalambot pa rin yan kapag magulang ang pag-usapan. Lalo na kapag meron na nangyari sa mga magulang natin at sa mga iba pa nating miyembro ng pamilya ng mga mahal natin sa buhay natin. It's really different. Parang nandun yung regret na hindi mo na maibabalik. Ito yung sayang. Ito yung sayang na pagkakataon na kapag mangyari ito, knock on the wood, nag-move back ulit siya sa Japan at meron may mangyari wag naman sana may mangyari. So yung regret hindi na maibabalik. Kahit mag-regret ka pa, hindi mo na maibabalik yung mga nawala na mga pagkakataon. Yun. Kaya we're praying na bago siya tumulak sa Japan, I think in 2 weeks time,
Meron ako isang article na nabasa na he is moving back to Japan in 2 weeks time. Sana hindi lang si Chloe ang kanyang pakinggan. Kasi 'di ba nung una, yung after niya mag-compete yata sa, I think sa SEA Games, na gusto niyang umuwi sa magulang. Pero 'di ba nag-attempt si Chloe na magsaktan yung sarili niya, mag-suicide. Kaya hindi niya na itinuloy yung pag-uwi niya sa kanyang mga magulang. So doon na nagtuloy-tuloy until now. So kaya ang nababasa ko dito is gustong-gusto niya siguro umuwi, pero kasi may hamon siya sa buhay. May hamon si Chloe sa kanya na once na umuwi ka, bumalik ka sa magulang mo, parang I will end my life. Parang gano'n na rin kasi 'di ba meron talagang statement na nag-ano si Chloe, nagbanta na sasaktan niya yung sarili niya. So alam kong mahal ni Carlos yung mga kapatid niya na miss niya na rin ito. Lalo na yung pamangkin niya. Nunuurin lang natin yung huling mga photos nila, family group, yung family photos na kumain sila sa labas dahil birthday ni Carlos. That was 2021 yata. Ang saya-saya niya, hindi nga siya makasubo-subo sa pagkain niya kasi very attentive siya doon sa pamangkin niya, yung anak ng ate niya. At sana itong celebration na nangyari sa kanya yung pinaka important na moment nung nag-uwi siya ng 2 medals after the Welcome Heroes Parade. Kung umuwi siya noon, wow, that was a very beautiful celebration for victory with the siblings. Kasi lahat pala sila mga talented, from ate to Hem, to Eldro, to Eliza, mga nasa athletes blood sila. Nasa sports talaga ang kanilang dugo. Kaya nakakapanghinayang na kinikilabutan ako while I am telling this story. Kasi ako yung nanghihinayang. Alam niyo ba guys, kami ng kapatid kong panganay nung last June 2023, nagkaroon din kami ng konting palitan ng mga salita sa social media, sa Messenger. Kasi talagang, to be honest with you, nagkaroon ako ng tampo noon sa ate ko dahil nga uuwi kami. Tapos yung about pera din to Ang perang nahiram niya sa akin ay hindi niya na ibalik. Pero hindi ko, at alam mo namang uuwi ka, hindi mo, para bang, ang sakit. Pero hindi ako nagpadala doon sa masamang bahagi ng buhay ko kasi ang pera kinikita pa pero yung kapatid mo, kapag napano yan, hindi mo na mapapatawad yung sarili mo. At napakaganda ng kanilang genes kasi lahat talaga sila gifted. From ate from his ate, to him, to Ildro. Kahit si Ildro, multi-talented kasi nagdo-draw. Iza. Ganda. Favorite color ko ang lavender kaya ginawa niyang violet ang flower. Ayan. Parang tulip yan, di ba? May gayahan. Ayan. Hello sa 247 sa ating mga ang galing Eldro, promise. Sabihin mo ako nagpilit. Oo. Ito ang nagpilit para mag-paint kay Eldro and Iza. Yan po ay galing sa Facebook ni Mrs. Angelica Yulo. Napaka-talented ng mga kapatid niya. Dapat i-celebrate nila yun ng bonggang-bongga nung umuwi siya sa Pilipinas together, no? Together nila yan sinelebrate yung victory. Kaya lang nawala sa ere yung celebration. And this one, ang mana talaga sa kay Carlos. Ang kanyang mga flip moves. Sayang, ayan no, ala Carlos ang mga flip. Sayang itong mga moment na hindi nila nabigyan ng pagkakataon mag-reunion. Tapos babalik si Carlos sa Japan, muli si Chloe ulit ang kanyang kasama. Si Chloe na lang ang kanyang iniikutan. Wala na siyang ibang inaalala. Biro mo, 1:many kasi isa lang si Chloe. Ang dami niyang sinacrifice.
Love is sacrifice nga ba? Na isa na lang ang pinakinggan mo, ang iba in-ignore mo na. Ganun nga ba talaga ang love? Love is sacrifice? O love is selfish? Saan ka doon? Sa love is sacrifice or love is selfish? So now, ito guys, meron dito kumakalat pero hindi ako naniniwala na galing to sa statement ni Carlos pero pwede mangyari. Si Chloe nagpumilit sa akin magsuot ng crop top kasi bagay daw kahit ayoko. Ngayon, pinagtatawanan tuloy ako online. Pero that's okay. Mahal ko naman yung tao. So, I don't know if this is a statement really coming from him. Pero ito po ay kumakalat ngayon. Ito mga crop top. Yung crop top style ngayon o crop top viral ngayon ni Carlos. So, yan. Ito naman yung damit na Adidas na hindi nagbra si Chloe. Braless. O, diba? Less bra. So, yan. Yun lang, guys. Nakakalungkot lang kasi sinayang itong mga moment na darating ang panahon na pagsisisihan niya dahil yun nga, babalik siya sa Japan muli in preparation for 2028 Olympics in LA. Kaya lang, sayang. Yun lang ang masasabi natin. Sayang yung mga yung 24 hours a day na binigay sa atin na hindi natin pinahalagahan. So yun lamang po sa ngayon. Maraming salamat at sana ay suportahan niyo ang aking mga vlog at sa mga ayaw sa akin. Please, wag na manood. Wag na manood para hindi ma-stress. Okay? Bye for now.